forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So, I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi! We are the LS Road Warriors! Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Thursday evening, samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Welcome na po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang ophthalmology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Victor Ephraim Paulino. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Kumusta po? Good evening, Miss Eleni. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan po natin top causes of blindness para nga po sa mga makaka-relate sa ating discussion, at kung may mga katanungan po kayo, pwede niyo pong i-post yan sa ating Facebook page na DZRH News. Balikan nga po natin, Doc, yung ating topic, yung mga pangunahing dahilan ng pagkabulag. Ano nga po ba ito, Doc? Well, the number one cause of reversible blindness is actually error of refraction or yung grado. And then also cataract. No? Cataract is very common actually. Sinasabi ko nga sa mga pasyente ko, halos lahat tayo magkakaroon ng katarata when the right time comes. Also, very prevalent now, medyo madalas nating makita ngayon is diabetic retinopathy. Okay. No? And usually naman, part din sa mga top 3 ang glaucoma at ang age-related macular degeneration or yung normal na pagtanda ng retina. Alright. At ngayon nga pong buwan ng Enero, if I'm not mistaken, Doc, parang ginugunita nga rin po natin yung Glaucoma Awareness Month. Correct. Yeah. So ngayon nga, Doc, i-identify natin or i-differentiate natin yung pagkakaiba nga rin po ng glaucoma, ng katarata, at papaano nga rin po ba ito unti-unting nakakasira o nakakasanhi ng pagkabulag ng tao? Well, simulan natin sa pinakaharapan. Para makakita ng mabuti ang isang mata, dapat maganda yung cornea niya. Okay. So sometimes, dahil sa mga grado, pwedeng far-sighted, nearsighted, minsan sobrang tataas ng grado. So kaya yung may mga tao na makakapal ang salamin. So in those cases, that is reversible blindness kasi pwede kang magsalamin lang or magpa-refractive surgery, then it can be corrected. A little deeper, dun tayo sa lente. Pagka pinanganak tayo, usually yung lente na yun ay clear. So parang crystal clear, tatagos ang liwanag ng maayos. Pero as we age, kumakapal yung lente, nagkakaroon ng dumi, napapabilis yung pag-develop ng cataract because of certain activities like smoking, diabetes, pwede niyang mapabilis yung pag-develop ng cataract. And yung cataract, nagkukos siya ng parang usok sa paningin, malabo, kahit na anong ilagay mong salamin dyan, hindi yan lilinaw kung very significant yung cataract. So when that time comes na hinog na yung katarata, maririnig natin yung term na yun, hinog na yung katarata, that's the time na nag-o-opera tayo para tanggalin yung katarata at palitan ng artificial na lente. Tapos, pasok pa tayo sa loob ng mata, mas malalim pa. Okay. Ando naman yung retina. Yung retina, kumbaga sa coconut, yun yung white part ng coconut, yun yung parang film ng mata natin. Ideally, yung film na yun ay malinis, walang dugo, walang taba, Kaya lang, because of hypertension, because of diabetes, or because of age-related macular degeneration, nagkakaroon ng mga taba-taba or dugo-dugo dun sa retina. And for very severe cases that can cause blindness, that can cause scar or peklat,
at medyo mahirap kalabanin, lalo na pagka on the aggressive or advanced stage of the disease na. And then lastly, doon tayo sa glaucoma. Okay. Yung glaucoma, ang inaapektuhan naman niya is yung ugat ng mata. So yung ugat yung connected sa brain. So minsan, kadalasan because of very high pressure ng mata, nasasakal yung ugat, no? At pagka sinakal mo yung ugat ng matagal, ng mataas na pressure, nagmamanhid yung ugat, no? And unfortunately, pagka nawalan ng function yung ugat, magkukos din siya ng irreversible or hindi na maibabalik na pagkabulag. Okay. So iba-iba palang parte ng mata, Doc, yung maaaring maapektuhan na maaari nga rin pong magdulot ng pagkabulag. Yes, correct. So dito, pwede sa harap, pwede sa likod. Opo. So dito sa age-related macular degeneration, Doc, what particular age maaaring humantong or maaaring maapektuhan na yung ating mata? Kasi nga po yung ating edad, hindi rin naman po natin mapipigilan, ano? Well, kaya siya age-related kasi mostly nakikita namin siya sa mga senior citizens natin na patients, sa mga lolo at lola natin. Kaya nga nire-recommend namin na at the age of 60, at least yung mga hindi pa nakakapagpa-check up kahit wala kayong nararamdaman, check up muna tayo just to make sure na malinis yung mata natin. Kasi all diseases, lahat naman ng sakit sa mata can be preventable or controllable, no? And at the same time, so aside from age, sa age-related macular degeneration, nakakadagdag doon yung sun exposure and smoking as well. No? Ayan, nabanggit nyo nga po yung lifestyle factor natin. Hindi naman nga po lahat naninigarilyo, pero may mga marami na rin po sa atin ang lumalabo ang paningin, ano? Or sabihin natin unti-unti na nga rin po maaring mabulag dahil nga po dito. So ano pa po ba, Doc, yung mga lifestyle factor na maaring makapag-trigger or makapagpabilis ng pagkabulag, ano? Yung paggamit nga rin po ba, Doc, ng cellphone dahil nga rin po sa radiation ay may kaugnayan dyan? Well, there is no hard evidence pa talaga to support radiation from cellphone or computer. Kasi kung sana, dapat lahat na ng doktor or ophthalmologist na nagsa-cellphone at nagko-computer, nakasalamin. No? So, even at this time, walang hard evidence to support na very significant yung radiation sa mata ng tao. Pero yung paggamit ng devices, especially yung malapitan na paggamit, kasi syempre cellphone, malapit naman natin siya ginagamit. No? It can affect the development of yung sa mga bata, younger than 10 years old. No? So actually, hindi yung radiation sa cellphone ang delikado, but the near activity, yung malapitan na malapitan at matagal na paggamit ng cellphone. Minsan, yes, go ahead. So going back dun sa mga risk factors pa, diabetes or mataas na sugar is a very difficult risk factor, lalo na sa diet natin sa Pilipinas kasi ang sarap ng pagkain natin, mga prutas, kakatapos lang ng holiday, so ang tataas na naman ng mga sugar ng mga pasyente, no? And then, sun exposure, marami tayong mga farmers, yung mga nagtatrabaho sa bukid or yung mga nasa dagat, nangingisda. So, pati yung mga nagtatrabaho sa labas, no? So, very high risk for retinal damage pagka hindi napoprotektahan ng mabuti. Kaya importante na rin, Doc, na nagsusuot tayo ng sunglasses kapag lalabas ng bahay. Yes. Correct. So at least sunglasses or yung mga sombrero na malalapad, no, para maprotektahan yung mata natin. Okay. Ito nga rin po ba, Doc, ay maaaring mamana or sabihin nga rin po natin, ito nga rin po talaga ay maiuugnay lang sa ating lifestyle. Yan nga po ang ating babalikan maya-maya. Paano nga rin po ba maiiwasan at malulunasan ang pagkabulag? Yan nga po ang ating pag-uusapan dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Kung kayo nga rin po ay may katanungan, bukas pa rin po ang ating
ating Facebook page na DZRH News. I-comment lamang po at babalikan natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali. At usapang pangkalusugan, Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Makati Medical Center, the hospital with a heart. At kasama pa nga rin po natin sa ating discussion si Dr. Victor Efraim Paulino. At balikan nga rin lamang po natin yung ating topic na top causes of blindness. Naiwan nga po natin, Doc, na katanungan kanina kung ito nga po ba ay may kaugnayan rin ano
no sa ating genes, or mostly yung ganito po ay dahil sa lifestyle natin? Well, glaucoma ang pinaka namamanang sakit na pwedeng mag-cause ng blindness, no? Especially for Asians, Filipinos, glaucoma ang pwedeng maibigay sa atin ng mga lolo or ng mga magulang natin. And then for some genetic changes, pwede rin ang katarata, no? But very rarely, kasi katarata naman talaga happens as we age, no? For other causes, no, usually more of lifestyle lang talaga, especially diabetic and hypertensive retinopathy. Okay. May mga early warning signs nga po ba, or sabihin natin, Doc, yung red flag na maituturing na maiuugnay natin na maaaring mabulag na nga po ang isang tao? Well, yung warning sign is very difficult kasi ang warning sign lang is blurring o panlalabo ng paningin. Kahit sino naman sa atin pwedeng magkaroon ng panlalabo once in a while, no? Pwede rin ang sa glaucoma, no? Pwede rin ang sabay-sabay mangyayari, no? Sakit ng ulo, sakit ng mata, panlalabo at pamumula, no? So that can be a glaucoma attack or yung pagtaas ng presyon ng mata, no? For cataract, it's usually a slowly progressing na blurring, no? More cloudy, no? Yun yung sasabihin ng mga pasyente namin, mausok or maulap yung paningin nila, no? And then for age-related macular degeneration, yun dahan-dahan na lumalabo, especially sa may edad. Akala ng mga ibang pasyente normal lang na deterioration. Yes, there's a normal deterioration ng mata, pero syempre mas exaggerated pagka may mga issues sa mata. Okay. But when to seek help from professionals like you, Doc, na kapag nga po, minsan kasi nakaka-encounter tayo na nagbe-blur yung paningin natin, pero after a while, kapag naitulog, napahinga, parang bumabalik na muli, Doc? So parang, baka napagod lang, or baka isipin nila masyado lang na babad sa computer o sa gadget yung kanilang paningin. Yes. So ideally, no, nakakapagpa-check dapat tayo kahit na sa mas batang age group tayo. If you're around 20 or 30 na madalas napupuyat or napapagod sa office, no, at least man lang kahit twice or 3 times every 2 years or every 3 years makapagpa-check up tayo para lang mabantayan. So as we age, mga 50, subukan naman natin na every year, no? Pagka 60 yon at hindi ka pa nakakapagpa-check up sa doktor sa mata, I would recommend na magpa-check up. Kahit basic evaluation lang, para lang may baseline evaluation tayo ng mata natin. Kasi especially for example glaucoma, no? Glaucoma, ang tawag namin doon is a silent thief of sight. So tahimik na magnanakaw ng paningin. Kasi nawawala na yung paningin natin nang hindi natin namamalayan. Tahimik lang siya. Nagsisimula siya sa periphery, tapos dahan-dahan na palang lumiliit yung field of view natin. Okay. At speaking of glaucoma, Doc, may question dito mula kay Melvin. Hindi daw po ba ito nagagamot, or ano nga daw rin po ang dapat gawin para hindi po magkaroon ito? Well, glaucoma is a lifelong disease, no? Panghabang buhay na yung glaucoma, unfortunately. Hindi siya nagagamot pero nakokontrol siya. Para siyang high blood, para siyang diabetes. Okay. Nandiyan na 'yon, no? So ang goal namin is makontrol yung glaucoma nyo para hindi kayo mabulag in your lifetime. So dapat very functional pa rin kayo, nagagawa nyo pa rin lahat ng gusto nyo, even if may glaucoma kayo. That's the goal naman siguro ng lahat ng ophthalmologist, is mabigyan kayo ng good quality of life despite of the mga sakit na meron tayo. How do we control it, Doc? Parang yung sabi nga po natin, BP, di ba? May iniinom yung maintenance medicines. Ganun nangyari po ba sa glaucoma? So the glaucoma,
we have maintenance medicines as well. Maintenance eye drops naman. Okay. So depende sa klase ng glaucoma yung gamot na ibibigay namin, no? So there's no specific drops for glaucoma alone. So maraming klase ng pamatak. Walang one drop fits all. So kailangan din talaga na namomonitor, na check up. Para sa mga pasyente na may glaucoma, dapat mas closer yung monitoring, no? For the initial check up, mga every quarter at least, no? Pagka stable na, at least every 6 months. Pero siguraduhin muna natin na stable bago namin gawin yung every 6 months. At so pamatak, no? Pamatak is one. There are second step kung hindi gumagana yung pamatak or kulang, pwede tayong mag-laser. Okay. No? Maraming klase ng laser, no? Merong laser para sa glaucoma, merong laser para sa retina, no? Merong laser na pampalinaw ng mata, no? So iba-iba 'yon. When laser is a generic term. And lastly, kung hindi pa rin gumagana yung patak at laser, then ang last trench natin is opera. Opera. And then, papalitan, Doc? Kailangan ba ng donor dyan? No. So sa opera ng glaucoma, gagawa lang ng daluyan ng tubig palabas, no? So iba-bypass lang natin yung normal na daluyan ng tubig. Okay. Pero paano natin dinadiagnose kung may problema nga po sila sa mata, Doc? Like yung na-mention nga po nating pangunahing sanhi ng pagkabulag, yung katarata, yung glaucoma, and yung diabetic retinopathy. Retinopathy. Yeah, so to diagnose the different causes, no, kailangan i-check yung nakikita nyo, no? Kailangan magkaroon ng slit lamp evaluation. Kailangan tingnan yung structures ng mata nyo gamit yung mga makina namin. Hindi pwedeng penlight lang, ha? Because mag-ingat tayo sa nagda-diagnose ng penlight lang, no? Okay. Kailangan makita talaga gamit ang makina yung loob ng mata nyo, no? For diabetic retinopathy, for glaucoma, kailangan makita yung ugat at yung retina gamit ang fundus exam, no? For glaucoma, kailangan ma-check yung pressure, no? Para malaman kung tumataas ba or hindi. Yung sa diabetic retinopathy, Doc, ito po ay komplikasyon na dahil nga po hindi na rin makontrol yung kanyang blood pressure or blood sugar level. Yes, oo, komplikasyon na siya. So kung yung ibang tao nagkakaroon ng sakit sa bato dahil sa diabetes, may mga iba naman nagkakasakit sa mata dahil sa diabetes. Ito nga rin po, Doc, meron nga rin daw po bang tinatawag na pasma kapag nga po nagbabasa, gumagamit ng gadget, tapos maliligo or maghihilamos, maaari nga rin daw po ba itong makakos ng panlalabo ng mata? Well, wala namang evidence, hard evidence para sa pasma, no? So overuse. Meron napapagod sa sobrang tagal na nagwo-work, no? Puyatan or nagluluto. Pero actually, kung iisipin mo, ang reflex ng mata natin is basain yung mata. Pagka nagbabasa tayo ng matagal, ang nangyayari sa mata natin nagluluha. So technically, yung katawan mismo natin ang nagkokos ng tubig para sa mata natin, no? So kung ayaw nyo maghilamos, meron namang alternative. Meron naman tayong mga lubricant eye drops, no? Para lang ma-moisten yung eyes natin, no? Pwede rin tayong maglagay ng ice compress or cold pack para mas ma-relax naman. Huwag na pipino, ha? Baka magka-sore eyes pa tayo pagka pipino ang ilagay nyo, no? So kahit na ice compress lang or cold compress would be enough. Pero for how many minutes? Kung pasma, hindi naman wala pa tayong evidence for that. Yung cold compress natin, Doc, inirecommend natin or sabihin natin mas magiging epektibo or makakatulong somehow ng mga ilang minuto gagawin? Usually, lalo na yung mga babad talaga sa mga activities, no? Kahit for 15 minutes on and off, no, para lang ma-relax yung mata natin, no.
Actually, kahit ipikit nyo lang, ipikit nyo ng mga 5 minutes, kung babad tayo sa telenovela or Korean novela, during commercial, pwedeng ipikit nyo lang muna, magpatak tayo ng lubricant para naman kahit papano nakakapahinga din yung mata natin. Okay. At para nga naman daw po sa katarata, Doc, ano nga naman daw po ba yung gamutan, yung procedure na inirekomenda para dito? So, unfortunately, walang pamatak, walang salamin para sa katarata. Ang option lang natin sa katarata is opera, no? Walang laser para sa katarata. There is laser assisted, no? Pero kung pure laser lang, wala tayong pure laser. Laser assisted meron, pero that's just around 10% of the entire procedure. Most of it pa rin is opera pa rin. Gamit ang makina, no? Gamit ang microscope, tatanggalin yung katarata, no? At papalitan ng artificial na lente na magsisilbing salamin ng mata natin. And that will last for how many years, Doc? Makikinabang? The lens that we place is lifetime already, no? So hindi naman na yun pinapalitan. Minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon nagkakaroon ng dumi dun sa pinapatungan ng lente, pero nililinis lang yon using laser, no? May mga guidelines. No need to replace. Okay. May mga guidelines nga rin po ba tayo, Doc, para sa mga nag-undergo ng treatment or procedure para sa cataract or glaucoma para nga po mapangalagaan pa rin yung kanilang mata at mas maging maayos yung kanilang paningin po, ano? Well, number one, syempre habang nagkakaedad tayo, natutuyo talaga yung mata natin. So, dry eye is a very common na nai-experience ng mga pasyente after surgery, whether cataract or glaucoma. So, lubricant eye drops would be very helpful, no? Second, regular check-up, especially for glaucoma patients. Kasi kung naoperahan ka sa glaucoma, hindi lang yun, no? Kailangan long-term follow-up talaga tayo, no? For cataract naman, just make sure na protected pa rin ang mata natin. Kahit naman mag-zumba tayo or mag-gym tayo, hindi naman gagalaw yung lens na yun. Pero syempre, standard precautions, standard linis lang din sa mata natin para ma-prevent natin yung any sources of infection. Sa may mga mataas na nga rin pong grado, Doc, how often do we need help from ophthalmologist para nga po ma-check kung ganun nga pa rin po ba yung grado? Kadalasan kasi once na nasukatan na ng lente or ng lens, 'di ba, yung grado, Doc, parang hanggang sa kung bumigay na lang yung salamin, siya ka lang ulit magpapalit. Yeah. So, kayo naman mismo makikita nyo kung lumalabo na or hindi na sapat yung salamin natin. Pagka dati, nakikita nyo pa yung orasan nyo, ngayon hindi na. Baka that's a good sign na magpa-check up na. Again, kung pina-follow natin yung every annual check-up or every 2 to 3 years check-up, then mache-check din naman namin kung sapat pa yung salamin na gamit nyo or hindi, no? Hindi naman kailangan na magpalit ng salamin taon-taon, no? Pero sasabihin naman namin kung sapat pa yung salamin nyo or baka kailangan na ng upgrade. Kapag nga daw po ba napapadalas na rin, Doc, yung sakit ng ulo, maaaring may kaugnayan nga rin daw po ba yan sa mata? Yes, number one, parang warning sign din yung headache na mga issues natin sa mata, no? Kung kunwari napapadalas tapos lumalabo pa, baka mamaya may grado na kahit maliit lang na grade, mga 50 or 75, sometimes lalo na kung gamit na gamit yung mata natin sa buong araw. Then habang tumatagal yung oras, mas sumasakit yung ulo, baka kailangan na ng glasses, no? Again, eye strain is one common issue. Eye strain and overuse of your eye can cause migraine headache, no? And at the same time, headache is also a risk factor sa glaucoma. Okay. So,
Mga simple lang kasi yung simptomas sa mata, no? So headache, blurring. Kaya lang pag madalas, that's your body telling you na makakailangan na nating magpa-check up sa OFTA. Yes, last message nga po Doc sa ating listeners and viewers para nga po mapanatiling maganda yung kanilang paningin, yung 20/20 vision ma-maintain natin Well, yung mata natin ang ating window to the world, no? So dalawa lang 'yan, kailangan natin alagaan every morning pagka gumigising tayo. Simulan natin by thanking the Lord for a good life. Alagaan natin yung mata natin, panatiling malinis, panatiling protektado, no? Wag natin abusuhin, yung lifestyle natin ay ayusin natin. We use protective lenses or sunglasses. Yung diet natin as much as possible, sana controlled ang mga kinakain natin, lalo na sa mga matatamis. At pagka yung katawan natin sinasabi na sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung mata ko, lumalabo, then that's probably a sign na kailangan na nating pumunta or magpa-check up man lang para makita natin yung estado ng mata natin. At syempre, pagka may binigay na gamot, no? Sundin, ipatak, kasi lahat naman nun is binibigay namin para matulungan tayo. And siguro doon lang tayo maniwala sa mga pine-prescribe talaga ng doktor, no? Medyo madami kasi ngayon na nakikita natin online na mga all-in-one drops. So medyo be cautious about it, no? Yan, maraming salamat po sa paalala na yan. Huwag nga po tayong mag-self-medicate. Nandyan po yung ating mga friendly ophthalmologist sa Makati Medical Center. Pwede po tayong tumawag sa numerong 88888999 or bisitahin nga po ang kanilang website sa makatimed.net.ph. Thank you so much, Dr. Victor Efraim Paulino. May mga gusto po tayong pasalamatan or batiin. Thank you so much, Ma'am Eleni, and thank you to Makati Medical Center and the Department of Ophthalmology for this privilege para ma-share ko yung mga information natin to date. Thank you so much nga rin po sa inyong time and of course, sharing your insights and expertise with us. Nakasama nga po natin ang ating ophthalmology specialist mula sa Makati Medical Center, Dr. Efraim Paulino. And of course, maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.